maganda yung title ng nila, rock that is higher than I. Yung rock po yan ay nagpapahid po ng refuge, fortress, lugar ng tanggulay, batong malaki, na humahadlang para hindi ka tamaan ng bagyo. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Is the rock na higit na mas mataas kaysa sa di mo kasi ba, mas Revelation chapter 12. Nakata ng Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Natutuwa pag nakikita kayo ng mga seniors na galing sa malalayo ng lugar, pero kayo nakakadalaw kayo ng mga. Nasundo ka pa. Revelation chapter 12. At atin po sabay-sabay design itong talatang 11, chapter 12. Hanggang verse number 11. Revelation chapter 12 and verse number 11. Alright, nandiyan po kayo? Sabay-sabay po tayo. Ready? Basa. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. Kasi niyo po, na itong mga mananampalatang ito, ay nagwagi laban sa Diablo. Nagtagumpay po sila laban sa Diablo sa mga pag-uusig na dumating sa kanilang buhay at ang dahilan is ba? Sino dahilan? The blood of the Lamb and then what? The word of their testimony. Tayo po lang dito ngayon at tayo po yung manalangin. Panginoon, aming mga salamat po sa mga dito. Salamat din po sa mga magandang awitin na aming pong napakinggan. Salamat din po dahil ng Diyos sa mga aralin mula sa iyong salita na naibahagi po ngayon po umaga. Aking pong dalangin, Panginoon, ito po yung magpatibay pa ng pananampalataya ng bawat isa, magpalago ng kanilang pag-ibig sa iyo, magpalago at magpasagana ng kanilang pong pag-ibig sa gawain mo sa church, at ito po yung maging kasangkapan dito kung sila po yung patuloy pang mag-involve sa iyong gawain. Ako po ngayon, dahil kasi umaasa po namin sa iyo upang maging kasangkapan mo upang ipaabot sa iyong mga anak ang mahalagang mensahe na kanila pong kailangan. Hinihiling ko daw ng Diyos ang iyong kapangyarihan at kalakasan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo ba, kapatid, kapag atin po lamang na sususugi yung buhay ng mga tao na naging instrumento ng Diyos, naging kasangkapan ng Diyos para makapagsimula ng isang gawain. At dito po maraming mga kaluluwang nalilikas. Hindi po ito mga pastor, ano po? Pero sila naging kasangkapan ng Diyos, instrumento para makapagsimula ng mga gawain, ay makikita po ninyo yung similarities, yung pagkakapare-pareho. No? Bakit sila naging instrumento ng Panginoon? Alright? At kung susundan mo sila, makikita mo yung pattern na yung tools na naging kasangkapan o maging kasangkapan kung sila yung magamit yun sa talagang pare-pareho. Halimbawa, naalala ko yung isang nung huling makita ko siya, ay nagatrabaho siya sa Maxis. No? Itong taong ito ay ordinaryong miyembro lamang sa Community Baptist, pero
Nakapagsimula sila mag-ito yung Bible study sa lugar po ng napindahan. No? And alam niya, hindi siya po tinawag na para maging pastor. Pero meron siya in-encourage isang Bible student na tulungan siya. At sa batong huli, yung church, yung Bible study yun, na-organize at naging isang church. Pero ang naging umpisa lamang ay isang ordinaryong manggagawa ng mass. And then, kung titignan nyo, yung ating gawain sa Lumban. Diba? Eh, sino naging kasama ng Lord? Si Sister Lenny. Amen. O, ngayon, malago. Now, yung gawain na iwan ni Brother Paulo Barinas, wala naman agad sumalo, hindi ba? Kasi Brother Mark. Pero sabi niya, hindi siya tinawag ng Lord. Pero pinagsikapan niya, no? Hanggang ipadadani si Brother Marvin doon. Maraming gawain na nasimulan, maraming naligtas, pero karamihan doon ay hindi naman pastor ang naging umpisa. Kundi ordinaryong tao na katulad ng marami sa atin. Again, kung susubin mo yung kanilang buhay, makikita mo yung pagkakapare-pareho. At kaya ngayong umaga, yun ang aking ibig na maging mensahe ngayong umaga. No? The believer's greatest tools. Sapagkat, ulitin ko, kung atin pong susuriin yung buhay ng mga tao ito, no? Ang ginamit ng Panginoon, maging ginamit niya from the past, makikita niya itong 5 tools, no? 5 tools, no? The believers needs, no? To use in their lives upang sila at tayo ay magamit din ng Panginoon. Maging kasangkapan niya. Okay, maging kasangkapan niya. No? Pero sabi, natuloy ko, ikaw ba kung sakali, handa ka bang maging kasangkapan ng Panginoon? Amen? Amen? Hindi ko sinasabi magpapastor ka. Pero kung ikaw may kakasangkapanin ng Lord, hindi mo magugustuhin. Alright? Yes, Christian, narito po yung 5 tools na kailangan ng bawat mananampalataya, no? Na gamitin mo sa sarili mong buhay muna. Gamitin sa sarili mong buhay muna para magamit ka niya may kanya. Okay, number 1. Very simple lang ito. At ulitin ko ha, ito yung nakikita ko at nakikita mo sa maraming mga tao, Kristiyano, na naging kasangkapan ng Diyos at okay na sangkapan. Alright? Kasi siguro, maging sa sarili nila, hindi nila akalain. Ano nito? Hindi nila akalain. Okay? Hindi nila akalain. Alright. Number 1. Sige, number 1. Your salvation testimony. Ano? Hindi ba yung kumain, hindi ba? Okay, ano yung number one tools? Yes, your salvation testimony. Alright? Your salvation, is your testimony. Alright? Now, yung ating talata, nakatayin po, paano sila nagtagumpay? Paano nila napagbagyan yung matinding pag-uusik at atake ng Diablo sa kanila? Yes, ligtas sila. Nagtagumpay sila dahil sa dugo ng kordero. At ano yung pangalawa? Na naging kasangkapan? The word. Tignan mo? The word of their testimony. Ano yung testimony? Testimony ng what?
kaligtasan. Okay? Pero isang again, ha? Do not underestimate the power of your salvation testimony. Huwag mo mamalitin yan. Hindi ba ako? Ha? Huwag mo malitin yan. At higit na nga, don't ruin your testimony Amen. by yielding to sin. Iba mo na. Listen ka po kasi, naghahanganin ko. Halos karamihan sa inyo, alam na ng mga tao sa inyong paligid yung na ikaw ay ligtas. Alright? Alam na sa inyo, karamihan sa inyo, alam na ng marami sa kapitbahay, kamag-anak mo, na nagtuturo ka lang ng salvation pag may sulwini. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Mahalaga na kung bakit ginagawa mo yan sapagkat ligtas ka. Di ba? Amen? Na hindi mo alam, pero yung mga mata ng mga tao sa iyong paligid nakatingin sa iyo. Inoobserbahan ka. Bakit mo ginagawa yan? At bakit sa laki na kayong simbahan mo, narito ka sa Bible Baptist Church? Ano bang pagkakaiba nung nakagisnan mo at nung simbahan mo ngayon? Ibig din nakita yan sa iyo. Amen? Sapagkat sinasabi, hindi ba pareho rin Diyos ang ating sinasamba? Hindi ba pareho rin Kristo yung ating tinatawagan? Ibig na makita, anong pagkakaiba meron ka? Nagyan ang dinanas ng marami ng mga binanggit ko sa inyo. Alright? Si Rolly Martin, si Sister Lenny, si Brother Mark. Yes, listen. Your salvation testimony. Alright? It allows you to be an effective witness ng ating Panginoon sa Kristo. Sabagat hindi alam ng marami po sa atin na ang mga tao gusto nilang mapakinggan paano ka naligtas. Ano bang nangyari sa iyo? Hindi ba, ano bang pagkakaiba ng pananampalataya yung sinasabi mo ng pananampalataya ko? Ibig na mapakinggan sa iyo yung testimony na yan. And isa, paano ka ba napunta dyan? Bakit ba meron pang Bible? Ano bang ibig sabihin ng ligtas? Mahalaga, kaya mong ipaliwanag. And ang isa, pero mahalagang tanong, meron ka bang testimony? Meron ka bang patotoo? And ang isa, meron ka bang testimony? Okay? How you got saved. Alright? Pangalawa, when? Ano mo na? How? Pangalawa? Pangalawa, when? When you got saved. Paano ka naligtas? Pangalawa, kailan ka ba naligtas? Nakikinig kayo? Pangatlo, where? 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 Nasaan ka? Nasaan ka nung araw na yun nang matiyak mo na ikaw sa langit pupunta? Ano mo na, pakalakas? Okay, ito yung naman, ha? Ng testimony. How? Pangalawa is what? When? Walang taong laging ligtas at pinanap ligtas. Iba namin? Because salvation is a new birth. Don't forget that. Amen? Meron talagang day of birth. Paliwanag ba? Meron talagang what? Ano ba kalawa? Place of birth. Nakalipa ako doon? Pareho yun eh. Kaya kung hindi mo alam kailan at saan, at ang pagkakaintindi mo lagi ka na maligtas, hindi ka ligtas. Walang tao ay pinanganak ng sarili niya. May nag-anak sa kanya. Amen. Tama ba ko? And then, may petsa, may lugar. Hindi ka, walang malakas at si maganda. Lumabas sa gitna ng kawayan. Are you with me? Nasaan ka? Nung tinlagay mo ang Panginoon sa Kristo. Pangalawa,
is the person na ginamit ng Diyos. Amen? Ipaano niyo siya? Bihira yung naligtas sa kanyang sarili lang. Yes, nasave ako na 84, wala nagturo sa akin. Pero bata pa ako maliit, yung lolosi ko, turo ng turo sa akin. Basa ng basa sa akin. Okay. Again, ha? No person is born of themselves. Ha? Okay? So your salvation testimony, ito yung unang kasalanan. Amen guys ha? Amen? Mahalagang meron kang patotoo ng kaligtasan mo. Mahalagang may patotoo ka na talagang binago ka na ng Panginoong Kristo. Amen guys ha? So don't ruin your testimony. Alright? Pangalawa, the Word of God. The Word of God, the Bible, is the second tool that every believer needs in their life upang ikaw ay maging kasangkapan ng Diyos sa kanyang ikararangal at ikaluluwalhati. Alright? Ano yung una? Your salvation testimony. Alright? Pangalawa is what? The Bible, the Word of God. In Hebrews chapter 4, verse number 12, read the Bible please. The Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Can you listen? Oh, ito'y tumatagos. Diba? Sa paghihiwalay ng buto, ng kalawan, ng kaso-kasuan ng tao. Alright? This is the Word of God. The Word of God. No? Now, tayo bilang Kristiyano at member ng Calvary, lagi niyong tatandaan that our main responsibility as a church is what? To give the gospel, to teach the gospel, to preach the gospel to the world. Amen? Amen? Mahalaga na ang mga tao sa ating paligid na wala pa kay Kristo ay mapakinggan nila ang gospel ng kaligtasan. Liwanag ba? At yun ay magbumula sa Calvary Bible Baptist Church. At kung member ka ng Calvary, ikaw ay bahagi nito. Inaasahan ka ng Diyos dito. Amen, Krishna? Oh, okay. In Colossians 15, Colossians 15, verse number 1 to number 4. Yes, okay? Ito yung ating main responsibility. Alright? Now, in 1 Corinthians 15, verse 1 to 4, tingin ko sa mga Bible. 15, 1 to 4. Okay, ready? Moreover, brethren, I declare unto you what? The gospel. Ano po? Ano yan? I declare the gospel which I preach unto you, which also you have received. Natanggap nyo. Okay? And wherein you stand. Ano po? Ano po? Kung walang taong nag-declare ng gospel, hindi nila matatanggap. Diba? Kaya natin sabi ko, our main responsibility as a Christian to declare, to give, to preach, to teach, to share the gospel to the lost. Amen? Oh, oras sabi ko lang, okay, na tinanggap nyo, and wherein you stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, maliban na lamang kayo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. Baka akala nyo sa gawa ang nanampalataya. Okay? And now this verse number 3, number 4, 18, gospel. 3, ay lahat, sapagkat, lakas, ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ito niya? Number 4.
At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan ang gospel. Yan ang gospel. Okay? Yan ang gospel. No? And yun Christian, in Romans 1:16, sabi ni Pablo, sapagat hindi ko ikinakahiya ang gospel. Sapagat ito yung kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang bawat sumasampalataya. Alright? Now, listen ka Christian. Okay? God not only expect us to deliver the gospel, but He command us to do it. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Iniuutos niya sa atin to declare, amen? To proclaim, to preach the gospel. Alright? Maliwanag ba? Amen? Now, of course, maliwanag, may kanya-kanyang paraan. Amen? May kanya-kanyang paraan para ito i-deliver. But, ulitin ko, but we must deliver the gospel by giving out the word, the gospel, the word of God. The word of God. Okay? Kung i-deliver mo ito, kung ituturo mo ito, gamitin mo ulit ang Bible. Paliwanag ba? Hindi kailangan ng tao yung sarili mong opinion na paliwanag. Okay? Hebrews 4:12, the Word of God is quick and what? Powerful. And what? Sharper than any two-edged sword. Nung bagong namataya ako, merong grupong tinatawag na hindi ko alam kung varsity Christian yun, varsity yata. Christian yun. Fellowship or navigation. Nagtuturo sila ng simpleng paraan ng magturo ng Ebanghelyo. Ang gamit lamang ay tatlong card. Isang card na kulay ng black, isang card kulay ng red, isang card kulay ng gold or white. Tatlo lang yun. Alright? Sabihin sa bata, alam mo, ang puso mo ay makasalanan katulad ng card dito. Narinig mo ako? Katulad ng card dito. Kulay itim, di ba? Sagi-sagi ng kasalanan. Ganyan din ng Diyos sa iyong puso. Pero mahal ka ng Diyos, puso ka niyang pumunta ng heaven, ay si Kristo yung namatay. Umuli yung dugo, ito, katulad ng pulang karbonito. Nakikinig naman niyo pa ako? Okay, itong card na ito ay simbolo ng dugo ni Kristo namatay para kay maligtas. Ngayon, kapag tinanggap po siya, alam mo itong gold, ito ay simbolo ng langit. Pupunta ka sa langit. Tama ba sinasabi? Tama ang sinasabi, tama? Tama ang sinasabi, pero walang power. Walang power on God. You see? We must deliver the gospel by giving up the word of God. The power is what? The word of God. And we say, yung mga tao nabanggit ko, karamihan doon, talagang may dalang Bible. Nagtuturo, binabasa, kinukot nila. Amen? Amen, yes. I mean, ginamit siya ng Diyos sa paraan, kung susundan mo lang talaga, is what? Doable. Magagawa mo rin yung nagawa nila. Kung susundan mo lang. Okay? Yes, the power is the Word of God. Again, the Word of God is quick and powerful. Amen? And sharper. Ito po'y matalim. Ito po'y matalas. Sa Bible, ito ay tumatagos
sa buto, sa kasukasukan, at hanggang sa kaluluwa ng tao. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng kitab? Pero meron at hawak mo ngayon. Diba namin? Hawak mo ngayon. The Word of God. Never give out the gospel. Never give out the salvation message without reading or quoting the Word of God. Amen? Mag-isa magbibigay mo ng counsel, pagkapanyo mo. Mag-isa magbibigay mo ng testimony, maliwanag ba? Magsapagat magbibigay ka nilang ng message of salvation, read the Bible or quote the Word of God. In the book of John, chapter 6 and verse number 63. John chapter 6 and verse number 63. John chapter 6 and verse number 63. Nasa niyo po ako? Alright, verse 63. Kayo po. Basahin ko muna sa King James, tsaka niyo po tingnan sa Tagalog, ha? Alright, ready? It is the spirit that quickeneth the flesh, profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are what? They are life. Listen, ang Bible na hawak mo ngayon, hindi yun ordinaryong aklat. Hindi yun basta religious book. Ang Bible na hawak mo ngayon ay may buhay. Amen? Ito po'y buhay na salita. Nagbibigay at nagbibigay ito ng buhay. Amen? Sabi ng Panginoon, the seed is the Word of God. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta. Pero kung ito po'y ibinigay mo talaga sa tao, itinuro mo sa tao, ito po'y parang binhi ng mais na tumatalim sa puso ng tao. Na isang araw mo lang yung tutubo kung ito lamang talaga itinalim mo na gawin seryoso at mayroong malasakit sa tao. Okay? The seed is the Word of God. Kaya we must deliver the gospel, okay, using the Word of God. Amen, sir? Amen? Magtuturo ka rin lang, magbabahagi ka rin lang, okay, be sure. Na magturo ka, magbahagi ka, okay, with reading and quoting the Word of God. Alright? Yes. Kailangan mo ituro sa tao na shame mo kasalanan. But ituro mo ito sa pagitan ng paggamit mo ng salita ng Diyos. Tama. Ituro mo sa tao na si Kristo ay namatay at nalibing at nabuhay na muli. Pero ituro mo ito sa kanya by reading or quoting the Word of God. Maliwanag ba mo din? Maliwanag ba? No. Maraming pagkakataon, hindi mo na kailangan mag-interpret ang bawat talata. Alright, maliwanag ba? Maraming pagkakataon, hindi mo na kailangan pa ipaliwanag sa kanya kung anong ibig sabihin. Di ba ano ibig sabihin? Amen? Let the Bible speak of itself. The power is the Word of God. Ano sa Hebrews 4:12? The Word of God is what? Ito'y bumabaon sa puso at kaluluwa ng ligtas at ng hindi ligtas. Tama? Bumabaon. It is the power of God's Word that helps the believer to clean their life from sin. Amen? It is the power of the Word that convict the loss of their sin, judgment, and need of what? Savior. Ang Bible na nagpapakita ng pangailangan ng tao ng kaligtasan sapagkat siya yung makasalanan.
Amen guys ha? Di ba maging yung faith natin, di ba? Tumitibay din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tama? Romans 10:17. Lumalago ang pananampalataya, tumitibay ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. But the Bible cannot do its power work in your life kung hindi mo naman ito binabasa at binubulay-bulay. Nakikinig ka sa akin? Amen? Oo, ang Biblia, lumilinis ng buhay. Pero hindi ka malilinis kung hindi mo naman ito binabasa. Maliwanag ba? Amen? Ephesians 5:20, ikinumpara ito sa tubig. Tama? Ang tubig ay salita. Maliwanag? Amen? Pero yung tubig sa banyo, hindi ka kayang linisin kung hindi mo naman ibinubuo sa sarili mo. Di ba namin kasi? Okay. Ano yung unang tool na kailangan mong gamitin sa sarili mo? Alright. Pangalawa, the Word of God. Hindi, di ba? Pangatlo, prayer. Your salvation testimony. Number 2, the Word of God. Number 3, prayer. Yes, prayer is the third tool every believer needs in their life. Matthew 7:7. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Amen? Oh, amen? Kumato ka, at ikaw ay pagbubuksan. Amen? Oh, maling pangatlo? Oh, maghanap ka, makakasumpong ka. Ang bawat humihingi ay nakatatanggap. Ang bawat naghahanap, nakasusumpong. Ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Alright? Yes, Christian, God commands us to come. Tama? To call upon Him. In the days of trouble. Amen? Nananawagan siya. Kung nagkukulang ka ng kalungan, humingi ka. Amen, Christian? In Hebrews chapter 4, read about this. Hebrews 4:16, makita mo, inuutusan kanya, inaalayahan kanya. Nag-uutos siya sa iyo, nag-iimbita siya sa iyo. Hebrews 4:16. Nakadali po? Sabi-sabi nga po tayo, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala. Saan? Ano yung luklukan ng biyaya? Yung throne of grace. Yung trono ng Diyos sa langit. Makakalapit ka kung luluhod ka lang at tatawag ka sa Kanya. Okay? Bakit niya tayo pinalalapit sa trono ng biyaya? Bakit niya tayo pinalalapit? Sa anong kadahilanan? Bakit? Upang what? Upang what? Okay, ito. Ano ang God's command? Come boldly. Saan? Sa throne of grace. Ano ang command? Sa'yo? To come boldly unto the throne of grace. Anong promise? Ano yung promise? Ito. Magtatamo ka nuwat. Ito mo, mercy. Ano ka? Pangalawa, makakasumpo ka ng biyaya na tulong sa'yo sa panahon ng iyong pangangailangan. Kita mo, hindi ba? Makita mo kung bakit wala ka, kasi hindi ka humihingi. Hindi ka lumalapit. Samantalang ang ating Diyos, He is God that heareth prayer. Pray. God command us to come boldly. Amen? Hindi yung, papakinggan kaya ako. Nahihiyak na ako sa Diyos. Dapat yung salitang boldly sa King James. Boldly speaks of what? Confidence, trust. Amen?
Hindi po kailangan pa ng ilang pag-ibig o picture, hindi mo kailangan. Ikaw ang lumapit sa Diyos. And Paul speaks of what? Without wavering. Without wavering. Hindi ka nagdadalawang isip. Amen? Panatag ka. Naliwanag ba? Sapagkat ang lalapitan mo ay hindi iba sa iyo. Siya ay yung Ama na nasa langit. Amen? Na yung kanyang bugtong na anak, hindi niya pinagkain sa iyo. Maliwanag ba? Amen? Kung kalahating milyon lang naman ang kailangan mo, wala ba sa langit mo? Kung talagang kailangan mo. Maliwanag ba? Baka bibili ka lang ng bike. Amen? Or bag. Hindi ka bibigyan. Nakikinig kayo? Maliwanag? O may commitment tayo sa anniversary. O wala ka. You can come boldly unto the throne of Christ. Pero bigyan mo ako. Gusto ko magbigay sa commitment namin. Mag-anniversary kami. Amen kayo siya? Prayer. Prayer. Bagong Kristiyano ako. Pinahamon ako sa Solving. Nagkatrabaho pa ako, no? Nangingi ako ng bond paper. Lahat ng prospect ko, kaibigan, kabarkada, kasama sa trabaho, inilista ko yung pangalan. Ang haba. Inilista ko. At araw-araw, umaga, tanghali, gabi, pinagpe-pray ko isa-isa yung mga yun. Ang goal ko, ma-invite ko sa church. Ang goal ko, ma-invite ko sa church, kung hindi, mapatulong ako sa mga Bible student na member doon. Tumating, at bawat isang na-invite ko, chinechikan ko, check, salamat po, salamat. Hanggang sa Banawel, lahat may check na. Sinagot lahat ng Panginoon. Okay, then another. Hanggang sa bago ako umalis doon sa trabaho ko, lahat sila nakapakinig ng gospel at halos karamihan doon na-invite ko sa church. Okay? No, dumating ang time, pastor na ako. Pag kinakamusta ko, karamihan malialan, namatay na. Sabi ko, salamat sa Lord. Kahit pa paano nagamit ako ng Panginoon. 5 tools na kailangan ng bawat believer sa buhay nila upang magamit din sila sa buhay ng iba. Una, your salvation testimony. Mahalaga yan. Ingatan mo. Amen? Mahalaga yan. Okay? Ano yung pangalawa? The Word of God. Pangalawa is what? Prayer. Prayer. Listen, Christian, itagdag nyo ha? Every failure in life is a prayer failure. Amen Christian? Maging panutunan mo yan. Pakilakas ka? Bawat kabiguan sa buhay ay bunga ng what? Prayer failure. Hindi ka nagpe-pray kasi. Tama? Luke 18:1, and he spake a what? A parable unto them that men ought always to pray and what? Not to faint. Maliwanag. Ang Lord ang nagsabi. Sinabi ng Lord, di ba? Kayo laging manalangin upang huwag kayong manglulupay-pay. Maliwanag. Hindi ka talunan. Natatalo ng mga kung ano-anong bagay-bagay. Problema, kabiguan sa buhay, kagipitan, takot, nervyos. Yan yung mga bagay na nagdudulot para maging lupay-pay kay. Anong tanging para ng Diyos? Always what? Always to pray. Hindi lang pray, kundi ba? Always to pray and not to faint. Amen? Ano ba? Hindi ba lahat ng apostol ng Lord, nung dakpin ng Panginoon, nagtakbuhan, nagtagong lahat? Samantalang,
Hindi naman talaga sila pwedeng saktan ng sino man hanggat natin yung pastor eh. Si Christ, tama? Pero bago maganap yun, nag-pray muna ang Lord sa malaya. Bakit di ba? Then bumalik siya, at sa Matthew 26 verse 40, nagatnan niya, tulog yung mga apostol. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo makapagpupuwit sa akin kahit ba ng 1 hour para mag-pray? The spirit is willing, but the flesh is weak. Kayo ay magsipanalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Matthew 26, 40-41. Hindi ba? Kung nakita niya. Nag-warning siya. Nag-warning siya. Kayo ay manalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Nagnanasa ang espiritu, dadapot mahina ang laman. Umalis siya. Pagbalik niya, anong nakita niya? Tulog pa rin sila. Paliwanag? Paliwanag? Na talagang tinuturo talagang may pagkakataon na kailangan talaga natin pare-pareho na yung ating ulo, medyo atin munang unahin ng mag-pray kaysa matulog muna. Paliwanag na? May pagkakataon talaga. Kasi ka, panilig ko lang, nagkinigising tayo ng Lord ng alas 2, alas 3, or what? Or what? Ha? Yes, ibig kanyang kausapin. Ibig niyang mapakinggan ka sapagkat alam niyang may pangangailangan ka. You see? Then, hindi mo ginagawa, ano nangyayari? Failure ka. Ano sabi ulit, mga sinabi? Oh, every failure is what? Prayer failure. Alam niya, may tuksong dumadating. Alam niya, may tumutukso sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Alam mo, may tumutukso sa'yo. Paano ako magtatagumpay dyan? Samantalang your salvation testimony is what? Kailangan. Hindi dapat masira ang testimony mo. Kaya? So we fail because we do not spend time in prayer. Okay. Prayer. Pray. Okay. Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Amen? Amen? Be careful for nothing. Don't worry. Don't be afraid. Huwag kang laging takot na takot. Huwag kang laging ninenervyos. Amen? But by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen? Ano ba kahilingan mo? Ano bang ikinatatakot mo? Ano bang ipinapangamba mo sa pamamagitan ng panalangin at pagdaing, doon ka tumain. Amen? At magpasalamat ka. Okay. Your salvation testimony, the Word of God, prayer, and number 4, faith. Pananampalataya. Ang ika-4 na kasangkapan na kailangan ng bawat mananampalataya sa buhay na ito. Kailangan mo ito. Faith. Faith. Nakatama, ika-4 na ito. Alright. Hebrews 11:6. For without faith, it is impossible to please Him. Kung walang, ano sabi ng Bible? Kung walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ha? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya may Diyos na nakikinig sa iyo. At siya iba, tumutugon, nakikinig, sumasagot, nagbibigay, ganti sa mga sa kaliwa, nagsisihana. Ang gana, hindi ba? Ito yung kailangan, mahalagang kasangkapan na meron. Amen? Lahat ng mga lingkod ng Lord, ulitin ko, hindi sila magagaling,
Hindi sila mga Superman. Amen? Sila parang parang tao rin kagaya mo. Naliwanag ba? Pero nagsipagtagumpay, naging mabungang kasangkapan ng Lord sapagkat anong meron sila? Ang lakas? Yes. At yung faith na meron sila, ginamit nila. You see? At ano nangyari? Ginantimpalaan. Amen? Ginanti ng Diyos. Natuwa ang Diyos. Nalugot ang Diyos. Amen? Alam niyo ba yung lumpo na bit-bit ng kanyang apat na kaibigan para ilapit sa Panginoon? Pero hindi sila makalapit-lapit sa bakit yung bahay punong-puno ng tao, walang pagdaanan. Anong ginawa ng apat? Umakit sa buong binutas at ibinaba doon yung kanilang kaibigan lumpo. Never ka? Gumaling, nakalakad. Maliwanag ba? Ngayon, tingnan mo yung sinabi ng Lord. At nung makita nila ang kanilang pananampalataya, hindi yung faith ng lumpo ang nagpalakad sa kanya, kundi yung faith ng apat na kaibigan. You see that? Without faith, it is impossible to please Him. Have faith in God. Trust Him. Trust Him. Faith is the key for you to see miracle. Pakalakas nga, faith is what? The key for you to see what? Miracle. May mga bagay na imposible na, but by faith, amen? Ibibigay ng Diyos sa'yo. With God, nothing is impossible. Have faith in God. There is nothing too hard for the Lord. April, yung ating anniversary. Nagka-tempo ko ng maagang magpubok. Kami ni Mother Dondon. Talagang tembaw niya. Kaso may nakabuk na. Okay. Punta kami ng bae para magpubok sa Camp Benny. Kaso hindi mo buli yung April 3, 4, and 5. Binibigay sa akin, parang 11 lang. Yung 12, parang kailangan nila. Ano kaya? Nag-isip tuloy ako, cultural ulit, para maisuot ni Father Eric yung kanyang coat and tie. Kasi doon, wala ito. Madalang isip ako. Okay. Kung doon ulit ka babalik, dalawang araw tuloy sa atin, parang galing-galing pa. Okay, malalaman ko bukas. Then, of course, yung ating mga magaling, sila Boyan, sila Badar-Arne, sila Alan, magagaling. Talagang, nag-uusap naman, tumatakbo yung kanilang computer. Nakwenta agad yung kailangan. Ilang kain, si Badar Kalipitan, ilang beses kumain to. Kwenta, di ba? Si Ari, masarap din si Ari. Galing-galing ng dalawang ito. Nag-convert yun. Kasama pa si Jason. Pinakang minimum, 800. Maximum na ba ito? Maximum. 800. Sabi ko, actually, last year, mahigit pa, mga tinagastos. Amen? Nakakahiya naman sila kung di ba ang faith dapat tumataas ang level? Kaya siya by faith ay 300 members. Alam niyo ba pag pinagsama tayong apps na 500? Ano ba? Angeles, Taguig, dahigit 300 tayo. Amen? Ilang bibigyan na magugutumin.
Ang lakas ng pantuno, kahit susok, tunog. Parang itik eh. Alam ko sa iyo kung kumain ako, minsan talaga. Kasi sabi ko, April pa naman, mag-race tayo. Mag-race tayo. Kung i-hit ko ng 800 kaya natin by faith. Huhulugan natin hanggang April. Mahaba-haba pa, Mahaba-haba pa. Kasi kung itotoo ko lang na, bakit kayo, tatlong dito, baka kaya mo lang parang bigyan ng 50 mil, tatlong dito na. Faith, Christian. Faith. Amen? Amen? Kasi, alam mo ba, Arthur, kung kaya mo na naman ng isang bagay, hindi mo na kailangan pa yung faith. Kung kaya mo na, hindi ba? Sa sarili mo, alam mo hindi mo kaya, kailangan mo talagang practicing ng pananahan para tayo. Kasi, ito mga itong nabanggit ko ulit, mga ordinary ito, alam ko tuloy si Dallas Billington, isa sa hinahangaan ko ito. Siya po yung trabahador lamang ng gawaan ng gulong. Trabahador lamang siya ito. Pero bata pa siya, pangarap niyang maging gobernador. Totoo yan. So, hindi siya nakatapos. Kaya nasigdak siya sa gawa ng goma. Na-invite siya sa St. Church, Baptist Church, na-save. At mula noon, nagsimula siya, baga magtrabaho lang sa gawa ng goma, mag-share at mag-invite na mga kasama niya sa gawa ng goma. Simula na siya magtulog, nagsishare siya, ibabang study siya. Okay, dumating ang time na hindi siya magturo sa Sunday School, turo siya sa Sunday School. Hanggang sa nagkaroon na siya ng burden na makapagtayo ng isang misyon. Isn't ka rin? Ordinary tao. But during his time, nagkaroon siya ng 10,000 membership. Pinakamalaking Independent Bible Baptist sa Akron, Ohio. Okay siya? Tingnan niyo po sa Google, Akron Baptist Temple. Inang unang mega church sa buong Amerika. Ang Pastor Dr. Dallas Billington. Ordinaryong tao. Okay? Pero nagpakita na number 1, good testimony. Paano siya? Testimony. Number 2, siya what? Number 2 is what? Prayer. Naging prayerful siya. Okay? Sapagat alam niyang hindi niya kaya. Okay? Umaasa siya sa kapangyarihan ng Panginoon. He prayed much. Then, walang tigil, walang sawang nagbabahagi ng Word of God. Walang sawa. He read the book, he read the Bible. Nakikinig sa akin? Ang kanyang katuwiran, maghahanda ako, baka isang araw gagamitin ako ng Lord. Handa siya. Then, nanalig siya sa Panginoon. By faith, ginamit siya ng Diyos. Alright? Now, matagal na siyang patay. Matagal na siya namatay. Yung Akron Baptist Temple, napakalaking church. Napakalaki. Makikita mo, nung siya pa ang pastor, punong-puno. Malaki pa sa Mego, punong-puno parking area. Of course, matagal na siya nawala. Sa pagtotoo naman talaga yung kasabihan, God bless the man and not the ministry. Umalit yung kanyang anak, okay din. Hanggang sa namatay yung anak, iba na nag-pastor. Okay, sa kasalukuyan, yung Akron Baptist Temple for sale. Kasi wala na yung ginamit ng Diyos. Okay. Now, anong meron itong mga tao ito? Bagamat ordinary lang, pagkalakas? Faith. Faith. Okay. Lastly, ang muli, the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Ito po'y para sa ating lahat. Nakikinig kayo?
Hindi ito para sa pastor lang. Lahat tayo ay inuutusan ng Lord, kayo ay makapuspos ng banal na Espiritu. Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Take a picture. Ano sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ who what? Strengthen me. Now, paano ka palalakasin ni Kristo? Paano paraan? Through the power of the Holy Spirit. Amen? Amen? If any of you lack wisdom, let him ask. Paano ka bibigyan ng wisdom? Ito na siya, through what? The power of the Holy Spirit. Amen? Kailangan ko ng lakas. Namamalat ako na agad. Minsan magtama ko, antong na ako. Mag-ipis pa ako tonight. Paano ko nakakalakas? Paano ko nagkaroon ng energy para hanggang sa gabi? True ba? Lakas. The power of the Holy Spirit. English na. Bible study, soul winning, mission, bibigyan ka ng Diyos ng tao. True, again, the power of the Holy Spirit. Okay? And you will fail. You will fail without the Holy Spirit power in your life. Okay? In Acts chapter 4, verse number 30, si Peter at si John, hinuli, ibinalanggo, sinaktan, pinakawalan, binigyan ng babala, tumigil na kayo. Okay? Walang takot pa rin, hindi mapigilan. Talagang yung zeal of God nasa kanila. Okay? Umuwi. Nag-report sa mga miyembro, mga kapatid, pinatitigil tayo. But no, hindi natigil. Manalangin tayo. In Acts chapter 4, verse number 30, nag-pray silang magkakasama. Kailan po? Acts chapter 4, verse number 30. Acts chapter 4 and number 30. Tayo nga po lahat. Hanggang 34, 31, 30 to 31. By stretching forth thine hand to him, and that sign and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. And when they had what? And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with what? Nakita mo, yung result ng Spirit-filled life? Ano yung result ng Spirit-filled life? Kanilang sinalita ng may katapangan, pakalakas, ang salita ng Diyos. Amen? Natatakot ka, ninervous ka, magpipreach ka, natatakot ka, ninervous ka, sapagkat magtuturo ka ng Bible sa office. Ang mga makikinig sa'yo, tingin mo, mas punta sa pinag-aralan, anong kailangan mo para maging matapang? Sagot, be filled with the Holy Spirit. Amen? Tapos ako. No, napasin nyo, sa Ephesians 4:18, ikinumpara yung, ano sabi doon? Huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagbumulan ng kaguluhan, kundi kayo ay mga puspos ng Espiritu Santo. Nakati yun? Yung comparison ng lasing sa alak at ng puspos ng Espiritu Santo, nakati yung comparison? Pareho. Yung taong lasing sa alak, kontrolado ng Espiritu ng alak. Tama? Matapang. Ano pa? Walang hiya. Kasi lasing. Tama? Tama? Madalda. Kasi lasing. Tama? Amen? Hindi mapigilan. Tama? Ang taong filled ng Holy Spirit, ganun din. Hindi naman siya. Kundi what? Wala siyang takot to speak the word of God, the gospel. Kaya may sapagkat kontrolado ng lakas.
Espiritu Santo. Inigisa? Yung kinukwento ko sa inyo magagawa. Minsan mayroong nagalit sa kaya sa pagkaturo siya turo, inamba siya, papaluin siya ng malaking yabe. Kumigit na rin siya. Sabi Lord, alam ko, patay ko pag tinamana ko ito. Hindi tinuloy. Bakit siya papaluin? Ba't nagalit? Kasi ayaw tumigil ang tuturo sa nagkaturo. Pero hindi siya napigilan. Ginawa sa pagkatsiwa, lakas. Feel ng Holy Spirit. Yung mga apostol, binibilan ko, kinukulong, sinasaktan. Pero nakahinto ba? Anong sabi na? We ought to obey God rather than man. Alright? Ito yung 5 tools na kailangan natin pare-pareho. Amen? Ano yung number 1? Number 1 is what? Salvation. Your what? Your salvation testimony. Meron na ba nakapakinig sa'yo kung paano ka magpatotoo, paano ka naligtas, at kailan ka naligtas, at sinong tao ang ginamit ng Diyos sa'yo? Amen? Meron ka bang patotoo ng binagong buhay mo? Mahalaga yun. Kung sinasabi mong ligtas ka, makakita yun sa buhay mo. Amen? Oh, yung bang Word of God, ginagawin mo effectively? Tama? Oh, anong pangatlo na kailangan natin? Be prayerful. Be prayerful. Huwag mo hayang sumikat ang araw na hindi mo pa nakausap ang Diyos. Amen? Amen? 1 Thessalonians 5:18. Sabi na, 5:22. Amen? Pray without, pray without, kayo'y manalangin na walang putik. Ano yung ika-apat? Ika-apat, makilakas? Faith. Kung walang pananampalataya, imposibleng maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Have faith in God. And then, pangulit pakalakas, na importante pa, important is what? Okay, the power, the fullness, kapuspusan ng banal na Espiritu. Ito yung para sa atin lahat. Hindi para sa pastor lang. Kailangan mo, kailangan ko. Amen, isa? Pinagbawal ng Lord. Huwag kayong magsipang na rin sinakala. Tama? Command. Anong command? Huwag kayong kasi. Amen? Huwag kayong uminom ng alak. Command. Tama? Dalawa ang command sa 18. Dalawa. Huwag kayong magsipag-isip ng araw na kinaroroonan ng Panginoon. Ano yung pangalawang utos? Command. Tama ba? Tapos yung hindi pakiusap, kundi what? Command. Sino ang inuutusan? Tayo lahat. Sa kailangan nating lahat. Ito lang itong may tunan. Panginoon, salamat po sa iyo